Ayan guys, good morning, good morning. Ayan. So, hindi tayo ngayon na hindi tayo kakanta ngayon, no? So, wala sa atin yung topic ng kanta ngayon. So, ang topic natin ngayon is about paano natin maiwasan ang magpakunik o mahack yung wifi natin, no? So, ngayon tuturuan ko po kayo based of my experience lang, guys. So, ito. Nakikita nyo po ito. Ayan. Tanga. So, hayaan nyo na po yung nasa gilid dyan. So, ito po yung ganito po yung router namin, no? Ayan, ganyan po talaga yung router namin ngayon dyan. So, yun yung ginagamit namin. So, ang nakakonect po dyan, dati, marami talaga. So, nung hindi ko pa talaga napag-aralan yan noon na tingin-tingin sa ibang mga tutorials. So, hindi ko po malalaman yan. So, maraming salamat po sa mga nagtuturo dyan. So, yan, i-share ko din po naman ito, yung mga nalalaman ko. Ayan. Ito po yung wifi namin. Ito po. Ito po siya. Ayan. Yan po siya. Ito po yung router namin na ginagamit dito. So, ngayon, proceed na tayo kung saan tayo pwedeng maiwasan yung gustong kumunik o hindi nagpapaalam, no? So, paano? Gamit po nung MAC address. Yan. Gamit po yung MAC address natin sa router na to. So, yun po yung gagawin po natin, guys, para maiwasan. Kahit na, di ba uso ngayon yung update ngayon, is yung may QR code na pag nga na-scan mo po yung isang cellphone, yung isang cellphone naman, pag na-scan mo na, is itong cellphone na to, walang internet connection. Tapos may scan niya tong isang cellphone na may internet connection. Pag na-scan niya po yung QR code mo, boom! Diba magiging kuan na to, may internet connection na to kahit na wala dahil sa QR code niya yun. So, paano maiwasan? Ito. Punta tayo doon sa admin. Punta tayo sa admin. Ayan. Ito na po ako sa admin. So, ang nakakonect po ngayon is, ayan. Ito po. Ito. Ayan. 1, 2, 3, 4. So, yung apat na yan is nakakonect na po yan. So, ito po yung MAC address nung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Ito po. Ayan. So, bawat gadget, guys, bawat na may MAC address po yan, no? So, ayan, ito po yung tatalakayin po natin kung paano natin maiwasan yung mag-connect o mag-hack ng ating wifi. Okay? Sa mga may gustong pumasok, huwag lang yun tangkain talaga. O, ayan. So, pasok tayo. Ayan. Ito na po ako dito sa device information ko. So, punta muna tayo doon sa Wi-Fi less. Ayan, Wi-Fi client less. Ayan. So, yan po yung pumasok. Ayan, yan po yung Wi-Fi namin, guys. So, tatlong gadget po yung nakapasok. Itong laptop ko at saka isang cellphone at saka yung window ko. Ayan. So, ngayon, makikita natin dyan. Dito natin makikita, Wi-Fi client list. So, ito po yung MAC address nila. Ayan. Bawat isa dyan, MAC address yan. So, pag may makita kayong isang cellphone, so, ito kasi guys, nakakuha na to eh. Ayan, nandito na lahat eh. So, ito po, yan. Ito po yung nilagay ko is allowed po yan na maka-access ng wifi natin. No? Ito. Yan. Hanggang 11. So, allow po yan sila. Naka-enable po yan. Allow po silang gumamit ng wifi natin. So,
Balik tayo doon sa status wireless client. So ngayon, makikita nyo po diyan pag may magko-connect po. Kung may magko-connect po dyan, makikita po ninyo ang una-unang MAC address. Tapos dito sa SSID naman po, makikita nyo po kung saan siya nagko-connect. Kumbaga, itong MIMI 1, kumbaga, lagyan natin PLDT 1 or Globe 1, no? So, ito naman patring piso Wi-Fi. Ito po yung Wi-Fi window namin. Ayan. So, lagyan natin PLDT 2, Globe 2. So, itong MIMI 1, so, dalawang gadget po yung nakakonect, no? Ito naman patring piso Wi-Fi. So, isa lang yung nakakonect dyan, kundi itong laptop ko. Ayan. Ngayon, kumbaga may kukonik dyan. Kumbaga itong laptop ko nakakonect dito. Ayan. Kung gusto nyo pong ayaw nyong i-connect, hayaan nyo. Diba? Kung gusto nyo naman talagang maiwasan talaga nung mag-hack o magkukonek sa Wi-Fi nyo, dito lang po kayo pumunta. Security and MAC address, MAC filtering tayo pumunta. So, ito guys, naka-enable po yan, naka-whitelist po yan. Dapat kasi yan pag normal lang, naka-disable yan at saka blacklist. So, dapat nyo pong imano-mano yan guys, no? Imano-mano nyo po yung MAC address. MAC address, ito po yung MAC address nila. Ayan, ito. Ayan, mano-mano nyo po yan. Kumbaga, ito, ganito. Punta kayo sa status, wireless status, Wi-Fi client, plus, ayan, i-copy nyo lang po ang MAC address niya. Kumbaga, pag itong laptop ko, ayan, kasi laptop ko itong nakakonektor dito eh. Laptop ko hindi nakakonect dito sa MAC filtering, hindi po siya malalagyan ng internet connection. Except kung naka-disable to. Yan. Pag naka-disable po yan guys. Ganyan kasi dapat yan eh. Tapos, ilalagyan nyo lang po. Ayan, i-enable nyo lang po yan. Whitelist. Dapat whitelist guys. Bakit? Kasi pag blacklist yung nilagay nyo. At tapos, nag-add po kayo. Nag-add po kayo ng MAC address dito. Ayan. Nag-add po kayo ng MAC address dyan. Ang ibig sabihin po yan, hindi pa rin po sila mawawalan ng internet connection. O hindi pa rin po sila makakagamit nun ng yung sinasabi nating paano maiwasan yung mag-hack o paano maiwasan yung may pumapasok sa Wi-Fi natin. So, ang dapat natin gawin, i-whitelist po yan. Ayan, punta tayo sa itaas, whitelist po yan. Tapos, tap apply. Then, pag-apply nyo po, ito po yung mangyayari guys. Pag na-apply nyo po, i-add nyo lang po dyan, add, pindot nyo lang po yung add. Tapos, i-paste po natin yung na-copy natin kanina. Ayan, so may 9048, 9A09, 5A, D7. So, hanapin natin yan. So, ito po, number 5. So, yan po yung MAC address ng laptop ko. So, ngayon, pag na-add nyo po yan, ibig sabihin, allow akong gumamit ng internet connection. If ever guys, napunta tayo dito sa status, wireless status, Wi-Fi client. Tapos, kumbaga, itong 28, ayan, 8843B E4C128. So, i-copy natin. Ayan. Security, MAC filtering. So, naka-enable na po yan, guys. So, naka-enable at saka naka-whitelist na po yan. So, ngayon, hanapin natin yung 8843B E4C128. So, ito po yan.
So siya, so naka-enable po yan. So naka-allow po yan, yung gadget na yan. Paano kung ayaw mong i-allow yan? So wag nyo pong ilagay dyan. Wag nyo pong i-allow. No? Wag nyo pong i-allow ang isang gadget na ko-connect sa internet connection nyo. May internet siya, pero ang lalabas po dyan, no connection. Yan po yung lalabas dyan. Pag na-enable nyo po itong Mac filtering enable, yan, pag na-enable nyo po yan, ikaw mismo yung magko-control dyan. Yan po yung gagawin natin. So ito po yung ginawa ko para iwas QR code. Guys, yun po yung ginawa ko para walang magko-connect. Tayo lang. Kasi nung dati, aabot to ng 10, 14, nagko-connect dito. So ngayon, nung dumating ako dito, galing po ako sa Manila, chichiburi-chiburi, ting-ting-ting. Eh, nung nag-scan ako dito sa Wi-Fi client list, ay wow, maabot ng 14, no, na nagko-connect dyan. Yan. So ngayon, umaabot na lang po siya ng 3. Kasi yung kapatid ko, yung gadget niya, yung mga gadget niya, yung laptop niya, yung mga cellphone niya, is hindi pa nakakonek dito kasi wala siya dito ngayon. So may klase po siya. At tapos yung lola ko, yung gadget niya, yung cellphone niya, naka-off, naka-charge po yun. So 3 lang po yung nakakakonek. Itong laptop ko, cellphone ko, at saka yung window. So ngayon, bakit? Ayan, yung tanong. Bakit kailangan pang gawin ang ganito? At bakit i-whitelist pa? Ito, pag binacklist nyo po yan guys, tapos naka-enable po yung Mac filtering enable nyo, makakapasok pa rin po yung mag-hack ng wifi nyo. Bakit? Kailangan nyo pong manual pong i-block yan pag naka-blacklist yan. Pero if ever whitelist po yan guys, ikaw na po yung magmamanual. Gamit ang MAC address. Ayan. Gamit itong MAC address na kukunin mo sa bawat iisang gadget. So paano? Ang tanong, paano makikita ang MAC address sa isang cellphone? Kung Android po kayo, punta lang po kayo ng about phone, tapos punta kayo sa status and puntahan nyo po yung MAC address. Yan. Makikita nyo po agad yung MAC address doon sa about phone, tapos pindutin nyo lang po yung status at saka MAC address. Kung sa iOS user naman po guys, makikita din nyo po yan, pero hindi ko po alam kasi hindi po ako iOS user. Wala po akong cellphone na ganun. Puro Android lang po ako kasi ayan, so ngayon sana may naintindihan po kayo at sana po i-share nyo po kahit kasi sinare ko din po ito para po sa ating lahat, para may makakaalam din. And God bless you all po. Maraming salamat sa inyo. And this is Brylski for entertainment only guys. And para po sa inyo lahat to. And legit na legit. Gumagana talaga. Kaya gawin nyo na habang hindi pa huli ang lahat. Alright. Thank you so much and speed this guys. Yan po yung natin. Pak. Yan. Maganda siya. Kasi 3 lang kami nakakaon sa mga gadget lang namin. So, boom. Ayan, yan po yung kalakasan ng namin. Ayan. Kaya wala siyang aberya. Ayun.
Di ba? O, 33. Yung upload niya, dyan talaga ako nasasastify sa upload niya eh. Ang galing. So ngayon guys, yun lang po. Sana'y nabigyan ko po kayo ng example, no? Maraming salamat po ulit sa inyong lahat, and gusto ko lang pong linawin yung pinapakita ko po sa inyo is para po sa ating lahat, makaiwas tayo sa mga wifi na hack na yan, no? Kasi ang daming nagkakalat na mga hackers ngayon, lalo na sa mga wifi. Ayan, maraming salamat po. This is Brian K, aka Brian Carpe. And that is my reality name talaga, Brian Carpe, guys. Ayan. So maraming salamat po sa nanonood sa tutorial ko na to, kahit na hindi nyo man naintindihan. Try natin ipaintindi sa susunod na vlog o sa susunod kasi first time ko lang itong naigawa para maibigay ko sa inyo kung ano. Sana maintindihan nyo po talaga, no? Sana kahit pa paano naintindihan nyo. So, thank you so much guys, and God bless you all. Thank you.